Tak-araw ngang 1978, sa isang liblib na nayon sa kabundukan ngang Chungcheongbukdo, isang guro sa elementarya na 27 taong gulang ang biglang naglaho. Siya si Kim Sun-hee. Bandang alas 4 ang hapon ng araw na iyon, lumabas siya ang paaralan. Ngunit naiwan ang kanyang bag at mga gamit sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Ang daan ng lupa na tinatahak niya pauwi ay isang pamilyar at ligtas na landas para sa mga taga-nayon na napapaligiran ng ngapalayan at kakahuyan. Ngunit sa daan na iyon, si Kim Sun-hee ay bigla na lamang naglaho. Walang naiwang bakas, kahit isang piraso ngang damit. Ilang araw at gabi siyang hinanap ng pulis at residenteng nayon, ngunit wala silang natakpuang anumang palatandaan. Ang kaso ay nanatiling isang misteryo. At lumipas ang mahabang panahon ng 25 taon. Ang dating estudyante ni Kim Sun-hee, namga na sa hustong gulang na ngayon, ay nagtipon-tipon. At ang mga testimonya na lumabas mula sa kanila ay muling nagbigay pansin sa kasong ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari ng araw na iyon? Ihahatid namin sa inyo ang nabakas na nakaraan. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sandali lamang. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong upang may pagpatuloy namin ang pahatid ng mga ganitong kwento. Kalagitnaan ng Hulyo 1978, sa isang maliit na paralan sa isang liblib na nayon sa kabundukan ng Chungcheongbukdo, isang ordinaryong araw ang lumilipas. Sa maliit na paralang ito na may humigit kumulang 30 estudyante lamang, ikalawang taon na ni Kim Sun-hee sa pagtuturo. 27 taong gulang si Kim Sun-hee nang siya ay may talaga sa nayong ito pagkatapos makapagtapos sa kolehiyo, bagamat isinilang at lumaki siya sa siyudad. Naging maganda ang kanyang pakikibagay sa nayon at sa mga bata. Gusto rin nga mga taga-nayon ang bata at masipak na gurong ito. Nang araw na iyon, dumating si Kim Sun-hee sa paralan ng alas 8 ng umaga tulad ng dati. Isang ordinaryong araw iyon. Kung saan ang sikat ng araw sa tag-araw ay tumatagos sa mga bintana ng silid-aralan at ang malinaw na tawanan ng babata ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Pagkatapos ng klase sa hapon at paisa isang umuwi ang mga bata, naghahanda si Kim Sun-hee sa silid-aralan para sa klase kinabukasan. Nakita raw siya mula sa labas ng bintana habang binubura ang mga sulat sa pisara at tinitignan ang mga takdang aralin ng mga bata. Si Choi Yang-ho, na nagtatrabaho rin sa parehong paralan, ay nakita si Kim Sun-hee na lumalabas ng silid-aralan bandang alas 4 ng hapon, ngunit may isang bagay na kakaiba. Karaniwan, dala-dala niya ang kanyang bag paglabas, ngunit sa araw na iyon, iniwan niya ang kanyang bag at magamit sa pagtuturo sa silid-aralan. Naalala ni Choi Yang-ho na inisip niya noon na baka magbabanyo lang siya sandali. Bagamat medyo kakaiba ang paglabas ni Kim Sun-hee nang walang dalang bag, hindi niya ito gaanong pinansin sa sandaling iyon. Lumabas si Kim Sun-hee sa tarangkahan ng paaralan at tinahak ang karaniwang daan. Ang layo mula sa paralan hanggang sa kanyang tinitirhang bahay ay halos 15 minutong lakad lamang. Ang ruta ay isang daan ng lupa sa pagitan ng mapalayan, natatawid sa isang maliit na kakahuyan bago makarating sa sentro ng nayon. Ang daan na ito ay pamilyar sa taga-nayon na araw-araw itong dinadaanan. Sa umaga, puno ito nga matatandang papunta sa bukit at mga batang papasok at pauwi mula sa paralan. Hindi ito delikado. At sa loop ng 2 taon, ito na rin ang daan na araw-araw na tinataha ni Kim Sun-hee papunta at pauwi sa trabaho. Ngunit sa araw na iyon, hindi nakarating si Kim Sun-hee sa kanyang bahay. Matapos siyang makitang umalis ng paralan bandang alas 4 hapon, wala nang sinumang nakakita pa kay Kim Sun-hee. Para siyang ganap na naglaho, na tila ba umakyat sa langit? Nang gabing iyon, walang ilaw na bumukas sa bahay ni Kim Sun-hee. Karaniwan, sa mga oras na iyon, dapat ay nakauwi na siya. Naghahanda ng hapunan at tinatapos ang araw sa paghahanda para sa klase kinabukasan. Ngunit ang bahay ay tahimik. Hindi pa alam nga taga-nayon kung ano ang nangyari. Inisip nilang baka may bigla ang lakat lang siya at babalik din kinabukasan, kaya hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Ngunit kinaumagahan, tuluyang nagbago ang sitwasyon. Hindi pumasok si Kim Sun-hee sa paralan at doon napagtanto ng taon na may mali. Hulyo 16, 1978, alas 8 ang umaga, oras na sana kung kailan si Kim Sun-hee ay nasa silid-aralan at sumasalubong sa mga bata. Ngunit ang silid-aralan ay walang tao at tanging ang kanyang bag at gagamit sa pagtuturo na naiwan mula kahapon
ang nasa ibabaw ngang mesa. Ang mabatang maagang pumasok ay nagsimulang mabulungan sa pasilyo dahil hindi dumating ang kanilang guro. Naramdaman ni Choi Yang-ho na may kakaiba habang sumisilip sa silid ni Kim Sun-hee. Kakaiba na ang pag-iwan niya ng bag kahapon at hindi rin ugali ni Kim Sun-hee na mahuli sa klase. Baka naman may sakit siya. Pagkatapos kumonsulta sa mga kapaguro, nagtungo si Choi Yang-ho sa bahay ni Kim Sun-hee. Ang hangin sa umaga sa nayon ay malamig pa rin, at ang magapalay sa bukid ay luntiang tumutubo. Ngunit nang makarating sila sa harap ngang maliit na bahay kung saan nakatira si Kim Sun-hee, nakaramdam sila nga hindi magandang kutob. Nakakandado ang pintong ngang bahay, at kahit anong katok nila, walang sumasagot. Ang loob ngang bahay, na sinilip nila sa bintana, ay nasa ayos pa rin tulad ng kahapon. Ang nga hindi pa nahugasang plato ay nasa lababo, at ang kama ay hindi pa naayos. Maam-maam, tinawag ni Choi Yang-ho si Kim Sun-hee habang umiikot sa bahay, ngunit walang tugon. Nang tanungin ang nga, kapitbahay. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Kim Sun-hee mula pa noong gabi ng nakaraang araw. Bandang alas 10 ng umaga, sa wakas ay nakripot na ang paralan sa lokal na istasyon ng pulisya. Sa una, inisip nilang simpleng pagkahuli lang ito o personal na dahilan. Ngunit ang pag-iwan niya ng bag at ang kawalan ng bakas sa bahay ay hindi pangkaraniwan. Agad na rumsponde ang nga pulis matapos matanggap ang ulat. Si Police Lieutenant Kim Hyung-soo, na nakatalaga sa lugar na iyon noon, ay maingat na sinuri ang bahay ni Kim Sun-hee at ang paligid ng paaralan. Ngunit wala silang natakpuang anumang kakaibang bakas. Kailan pa siya hindi makontak? Tanong ni Kim Hyung-soo sa mga opisyal ng paaralan at mga taga nayon tungkol sa huling kinaroroonan ni Kim Sun-hee. Bilang resulta, nakumpirma nilang huli siyang nakita ng umalis ng paaralan bandang alas 4 ngang hapon kahapon. Agad na sinimulan ng pulisya ang paghahanap na nakasentro sa daan mula sa paralan patungo sa bahay ni Kim Sun-hee. Sinuyot nila ang daan ng lupa sa pagitan ng mga palayan, ang maliit na landas sa kakahuyan, at maging ang pampangang ilog. Kusang lupding sumali ang mga taga-nayon sa paghahanap. Kakaiba, wala man lang tayong makitang bakas ng paa. Napakamot ng ulo si Lee Man-seok, ang kapitan ng nayon na sumali sa paghahanap. Hindi naman umulan kamakailan, kaya dapat ay may mga bakas ng paa sa daan ng lupa, ngunit wala silang mahanap na anumang bakas na maaring iniwan ni Kim Sun-hee. Pagsapit ngang hapon, lalo pa nilang pinalawak ang sakop ngang paghahanap, isinaalang-alang nila ang lahat ng posibilidad na baka naligaw siya at napunta sa gubat o nahulog sa ilog. Maam-maam, ang matawag para kay Kim Sun-hee ay umaling-angaw sa buong nayon. Ngunit ang tanging bumabalik ay ang huninang, nga ibon sa bundok at ang tunong ngang magadahon na hinahangin. Pagsapit niyang takip silim, natapos ang unang araw niyang paghahanap ng walang anumang resulta. Nakpasya ang mga pulis at mga taga-nayon na ipagpatuloy ang paghahanap sa mas malawak na lugar kinabukasan. Ngunit sa pusong lahat, nagsimula ng gumapang ang kaba. Nang gabing iyon, ang bakanteng bahay ni Kim Sun-hee ay naiwang maisa sa dilim. Ang silid na nakikita sa bintana ay tila huminto sa pag-ikot, naghihintay sa may-ari nito. Habang natutulog ang mga taga-nayon, hindi mawala sa isip nila si Kim Sun-hee. Ano kaya ang nangyari? Simpleng pagkawala lang ba? O may mas malubang nangyari? Lahat ay isang malaking palaisipan. Hulyo 17, 1978. Ikalawang araw na mula nang mawala si Kim Sun-hee. Nagpadala ang pulisya ng mas maraming tauhan kaysa sa nakaraang araw para simulan ang isang mas malawakang operasyon sa paghahanap. Dumating ang karagdagang tauhan mula sa mga kalapit na presinto at ang nga residenteng ng nayon ay kusang lup na nag-organisa nga search team. Ang paghahanap na nagsimula nga alas 6 ng umaga ay isinagawa ng sistematiko. Hinati ni Police Lieutenant Kim Hyung-soo ang lugar niyang paghahanap sa mga parisukat na seksyon upang matiyak na walang makaligtaan. Sinimulan nilang suriin ng husto ang lahat ng lugar sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa ruta ni Kim Sun-hee mula paaralan hanggang bahay. Suriin nating muli ang pampangang ilog na ito. Isinasaalang-alang din ngang pulisya ang posibilidad na nadulas si Kim Sun-hee habang naglalakat at nahulog sa ilog. Ngunit ang lalim ng ilog ay hanggang tuhod lang ang isang matanda at hindi gaanong malakas ang agos. Higit sa lahat, walang anumang bakas tulad ng ngayapa o pirasong damit sa pampang. Mas mahirap ang paghahanap sa gubat. Sinuyot nila ang pagitan ng makakapal na puno. Tinitingnan kung may nakahandusay o nahulog sa kung saan. Kahit isang piraso ng tela na,
nakasabit sa sanga ay maaring maging palatandaan, ngunit wala silang mahanap na ganun kakaiba. Talagang kakaiba. Umiling ang mataganayon na sumali sa paghahanap. Kung dumaan ang isang tao, tiyak na may maiwang bakas, ngunit walang anumang ebidensya na may kaugnayan kay Kim Sun-hee ang natakpuan. Para siyang naglaho sa hangin. Pagsapit ngang hapon, dinala na rin ang maasong panghanap. Ipinakita sa kanila ang damit na isinuot ni Kim Sun-hee upang maamoy at masundan ang kanyang bakas. Nagsimula ang aso sa paralan at sinundan ang karaniwang daan na tinatahak ni Kim Sun-hee. Ngunit sa kalagitnaan ng daan ng lupa sa pagitan ng magkapalayan, huminto ang aso. Umikot-ikot lang ito sa isang lugar na tila hindi na masundan ang amoy. Tila sa puntong iyon tuluyang nawala ang bakas ni Kim Sun-hee. Ano kaya ang nangyari dito? Masusing tiningnan ni Kim Hyung-soo ang lugar kung saan huminto ang aso. Walang anumang kakaiba. Isa lang itong ordinaryong daan sa probinsya na may magkapalayan sa magkabilang panik. Ngunit may kutob siyang may nangyari sa lugar na iyon. Nang gabing iyon, nagsagawa ang pulong ang pulisya sa bulwagang pambayan. Hiniling nila sa mga residente na magbigay ng anumang impormasyon na maring alam nila tungkol kay Kim Sun-hee. Tahimik na tao si Maam. Hindi ko pa siya nakitang nakipag-away kahit kanino. Mga 2 taon na siya sa nayon, pero mas madalas niyang kasama ang mga bata at hindi gaanong nakikisalamuha sa mga matatanda. Pero laging masaya ang kanyang pagbati at magalang siyang tao. Halos pare-pareho ang matestimonya ngang mga residente. Si Kim Sun-hee ay isang tahimik at masipak na tao at walang dahilan para makaroon siyang akaway. Kung ganun, bakit siya nawala? May nakita ba kayong tagalabas? Sa tanong ni Kim Hyung-soo, ilang residente ang tumango. Ilang araw na ang nakalipas. May nakita akong isang kakaibang truck na dumaan sa nayon. Minsan may dumadaang nga sasakyan para sa konstruksyon dahil sa pag-aayos ng kalsada. Pero, nang gabing iyon, sobrang tahol ng mag-aaso. Mas malakas kaysa karaniwan. Nagsimulang lumabas ang maganitong testimonya. Ngunit hindi ito tiyak. Hindi malinaw ang eksaktong oras o mga katangian ng sasakyan. Bukod dito, dahil ilang araw na ang nakalipas, mahirap itong direktang iugnay sa pagkawala ni Kim Sun-hee. Sa 3 araw ng paghahanap, wala pa rin gaanong resulta. Pinalawa pa ngang pulisya ang sakop ng paghahanap, ngunit hindi pa rin matakpuan ang bakas ni Kim Sun-hee. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalaki ang kaba sa puso ng tao. Talagang kakaibang kaso. Paano nangyari ang ganito? Umiling ang kapitan nayon na si Lee Men-seok. Mahigit 50 taon na siyang naninirahan sa nayon na ito. Ngunit ngayon lang siya nakasaksing ganito, kamisteryosong pangyayari. Nagtataka, siya kung posible bang maglaho ang isang tao nang walang anumang bakas. Ngunit iyon ang katotohanan. Si Kim Sun-hee ay naglaho na parang usok at walang sinuman ang nakakaalam kung bakit. Hulyo 20, 1978, 5 araw na mula nang mawala si Kim Sun-hee at nagsimulang magpakita ngang interes ang lokal na media sa kaso. Sa isang pahayagan sa Chungcheongbuk-do, inilatala ang unang artikulo na may pamagat na Guro sa Nayon, nawawala. Pulisya, patuloy sa paghahanap. Hindi gaanong mahaba ang artikulo. Ito ay isang maikling buhat ng pangunahing impormasyon ni Kim Sun-hee, ang pangyayari sa kanyang pagkawala at ang estado ng pahahanap ng pulisya. Ngunit dahil sa maliit na artikulong ito, nagsimulang kumalat ang balita sa labas ng nayon. Isang reporter mula sa isang pahayagan sa Seoul ang nakabasa ng balita at pumunta sa nayon upang mag-imbestiga. Maingat na ikinuwento ngang taga nayon ang nangyari sa reporter mula sa siyudad. Talagang kakaiba. Bigla na lang nawala si Ma'am. Kahit anong hanap namin, walang bakas. Para siyang umakyat sa langit. Kinausap ng reporter ang kasamahang guro ni Kim Sun-hee at ang residenteng nayon. Ngunit mahirap makahanap ng tiyak na palatandaan o ebidensyang krimen. Walang senyales ang krimen. At walang anumang pahiwatig na siya ay nagpakamatay o naglayas. Wala ba siyang personal na problema o alitan? Sa tanong ni reporter, umiling si Choi Yang-go. Si Kim Sun-hee ay isang huwarang guro. Mahal niya ang nga estudyante at masipak sa paghahanda ng klase. Kung may personal siyang problema, bilang kasamahan, mapapansin ko sana. Pero wala talagang anumang senyales. Sinubukan ding kausapin ng reporter ang pamilya ni Kim Sun-hee. Ang kanyang nga magulang, sina Kim Jong-chul at Park Jung-ja,
ay nagmamadaling pumunta sa nayon matapos marinig ang balita ng pagkawalan ng kanilang anak. Hindi ganoong klaseng ngang bata ang anak namin. Umiyak na sabi ni Park Jungja. Malaki ang kanyang pagmamalaki sa pagiging guro at malalim ang pagmamahal sa pamilya. Hinding-hindi siya mawawala ng walang pasabi. Idiniindin ni Kim Jong-chul ang pag-ugali ng kanyang anak. Mula pagkabata, si Sun-hee ay planado at maingat. Ano man ang gawin niya. Laging handa at hindi kailanman umaalis nang hindi nagpapaalam sa pamilya. Ngunit sa kabilangan pagsisiyasat ng reporter, walang bagong palatandaan ang lumabas. Ilang araw pagkatapos, ang artikulong inilathala sa pambansang pahayagan ay hindi gaanong naibasam ganaw ng ulat. Ang artikulong may pamagat na misteryosong pagkawalan guro sa nayon ay sapat upang pukawin ang kuryosidad, ngunit kulang sa konkretong detalye. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabawasan ang interes media. Dahil sa paglitaw ng mas malalaking kaso at ang kawalan ng pag-usat sa kaso ni Kim Sun-hee, natural itong naiwan sa likuran. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimula na ring bawasan ang paghahanap ng pulisya. Hindi pa rin sumusuko si Kim Hyung-soo sa kaso, ngunit may limitasyon ang natauhan at yaman na maaari nilang ilaan. Nakakadismayang kaso. Paano nangyaring walang anumang bakas? Sabi ni Kim Hyung-soo sa kanyang kasamahan. Sa ilang dekada niyang serbisyo sa pulisya, ngayon lang siya nakaranas ng ganito kamisteryosong kaso. Karaniwan, kahit sa mga kaso ng pagkawala, mayroon pa rin kahit anong palatandaan, ngunit sa kaso ni Kim Sun-hee, talagang wala. Sa pagdating ng taglagas at paglipas ng taglamig, unti-unting nawala ang kaso sa alaala ng mga tao. Noong una, madalas pag-usapan ng mataganayon si Kim Sun-hee, ngunit sa paglipas ng panahon, natabunan na ito ngang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang bahay kung saan nakatira si Kim Sun-hee ay nanatiling bakante sa loop ngang ilang panahon. Hinayaan ito ngang pamilya, umasang baka bumalik siya. Ngunit ilang taon ang lumipas at hindi pa rin bumalik si Kim Sun-hee, kaya't ang bahay ay nanatiling bakante. Hindi rin nakaligtas ang maliit na paaralan sa nayon sa pagbabagoong panahon. Dahil sa pagbabangang populasyon sa mga rural na lugar, bumaba rin ang bilang ng estudyante. At sa huli, noong dekada 1980, isinama ito sa isang kalapit na paralan. Ang silid-aralan kung saan huling tumayo si Kim Sun-hee ay nagsara na rin. Ngunit hindi siya tuluyang nakalimutan. Ang taong nakakaalala kay Kim Sun-hee, lalo na ang kanyang dating estudyante, ay nanatiling may alaala ng araw na iyon sa kanilang puso, hanggang sa sila ay maging matatanda at muling makita. Sa paglipas ng panahon, pagsapit ng dekada 1990 at papalapit na ang 2000, ang kasong pagkawalan ni Kim Sun-hee ay halos naging isang nakalimutang nakaraan. Ngunit ang katotohanan ay laging nariyan, naghihintay ng araw na ito ay mabubunyag. Taglagas eng 2003, 25 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Kim Sun-hee. Ilan sa kanyang dating estudyante ay nakataong nagtipon-tipon. Sila, na umalis sa kanilang bayan at nanirahan sa siyudad, ay umuwi para sa pistangang pagpapasalamat. Si Park Eun-yong ay isa sa mga estudyante ni Kim Sun-hee noon. Noong 1978, 10 taong gulang siya, at ngayon ay isang 35 taong gulang na empleyado. Habang nakukuwentuhan tungkol sa kanilang kabataan kasama ang mamatagal ng hindi nakikitang kabatch, natural na napunta ang usapan kay Kim Sun-hee. Grabe ang gulat natin noon, di ba? Isang araw, bigla na lang hindi pumasok si Maam. O nga, naghihintay tayo sa classroom pero hindi na siya dumating. Nagbalik tanaw ang mga makakabatch sa araw na iyon. 25 taon na ang nakalipas. Ngunit biglang may naalalang kakaiba si Park Eun-yang. Pero alam niyo ba, parang may nakita akong kakaiba noong araw na iyon. Napatingin ang makabatch kay Park Eun-yong. Noong araw na nawala si Maam. Pauwi ako mula sa paaralan, parang nakita ko si Maam sa may pilapil. Pero hindi siya nag-isa, may kasama siya. Sa sinabi ni Park Eun-yang, naging interesado ang iba. Talaga? Sino ang kasama niya? Hindi ko na masyadong matandaan, pero parang lalaki. At medyo malakas ang boses niya. Para silang naktatalo. Sinubukan ni Park Eun-yong na alalahanin ang alaala ng isang bata 25 taon na ang nakalipas. Ngunit dahil napakatagal na, mahirap nang alalahanin ang detalye. Noon, bata pa ako kaya hindi ko pinansin. Pero ngayon, iniisip ko, kakaiba pala.
kasi hindi ko pa nakitang may sinisigawan si Maam. Isa sa mga kabatch na nakarinig nito ay nakbungkahi. Bakit hindi natin subukang i-report sa pulis? Baka makatulong. Ilang araw pagkatapos, pumunta si Park Eun-yong sa lokal na istasyon ng pulisya. Nagulat ang pulis na may bagong testimonya tungkol sa isang kaso na 25 taon na ang nakalipas. Naalala niyo po ba kung kailan eksakto? Parang Hulyo 15, 1978. Hapon iyon, sa mismong araw na nawala si Maam. Ano po ang katangian ng kasama niya na naalala niyo? Umiling si Park Eun-yang. Masyadong malayo at bata pa ako noon. Pero sigurado akong matangkad na lalaki at malakas ang boses niya. Nakpasya ang pulisya na muling suriin ang kaso batay sa testimonya na ito. Bagamat 25 taon na ang lumipas, dahil nanatili itong isang cold case, hindi imposible ang muling pag-imbestiga kung may bagong palatandaan. Ngunit maraming praktikal na hamon. Bagamat nakatago pa ang matalangang investigasyon noon, marami sa mga saksi ay pumanaw na o hindi na makontak. Higit sa lahat, halos imposible nang makahanap ng pisikal na ebidensya pagkatapos ng 25 taon. Sa kabila nito, nagpasya ang pulisya na muling imbestigahan ang mataong naninirahan sa nayon nun batay sa testimonya ni Park Eun-yang. Ang layunin ay alamin kung may sinumang may personal na alitan kay Kim Sun-hee o kung may nagpakitangang kahina-hinalang kilos sa araw na iyon. Ilang araw pagkatapos, may isa pang estudyante na nagbigay ngang parehong testimonya. Si Lee Chul-soo, nakaklase nun, ay nagsabing tila nakita niya ang guro na may seryosong mukha habang kausap ang isang tao na hindi niya karaniwang kilos. Hindi ako sigurado, pero parang malapit sa paralan. Nakita ko si Maam na seryosong nakikipag-usap sa isang tao, pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa eksena. Habang lumalabas ang maganitong testimonya, isang bagong anggulo ang nabuo. Posible kayang may nakatakdang makipagkita si Kim Sun-hee sa isang tao kaya iniwan niya ang kanyang bag? Ngunit kulang pa rin ang konkretong ebidensya. May limitasyon ang alaalang ngang mabata 25 taon na ang nakalipas at higit sa lahat, mahirap tukuyin kung sino ang maaring may alitan kay Kim Sun-hee. Gayunpaman, ang matestimonya na ito ay nagbigay ng bagong posibilidad sa kaso. Ang pagkawala ni Kim Sun-hee ay maaring hindi isang simpleng aksidente o paglalayas, kundi may kaugnayan sa isang pakikipagtakbo sa isang tao. Nagpasya ang pulisya na muling suriin ang listahan ng lahat ng lalaking nasa hustong gulang na naninirahan sa nayon nun, ngunit sa harap ng 25 taon, hindi naging madali ang investigasyon. Matapos lumabas ang testimonya ni Park Eun-yang at iba pang dating estudyante, sinimulan ng lokal na pulisya ang muling pag-imbestiga sa kasong pakawala ni Kim Sun-hee. Bagamat mahabang panahon na ang lumipas, napagpasyahan nilang sulit itong tingnan muli dahil sa mga bagong testimonya. Ang investigador na si Jung Min-ho ay unang sinuri ng maigi ang matala ng investigasyon noong 1978. Sa loob ng makapal na folder, naroon ang detalyadong ulat na isinulat ni Kim Hyung-soo noon. Ang buong proseso ng investigasyon, mula sa araw ng pagkawala hanggang sa ilang buwang sumunod ay naitala ng walang kulang. Naging masusi rin pala ang investigasyon noon, sabi ni Jung Min-ho habang binabasa ang tala. Bagamat 25 taon na ang nakalipas, malinaw na ginamit ni Kim Hyung-soo ang lahat ng posibleng paraan para mag-imbestiga. Mula sa background check sa lahat ng residente na yon, pagsisiyasat sa personal na buhay ni Kim Sun-hee, hanggang sa paghahanap sa makalapit na lugar, lahat ay isinagawa ng walang kapabayaan. Ngunit nun, walang lumabas na testimonya tulad ng kay Park Eun-yang. Ang pagsisiyasat sa mga bata ay naging formalidad lamang. Mayroon ding pananaw nun na hindi gaanong mapakakatiwalaan ang salita ng gabata, at higit sa lahat, ang gabata mismo ay hindi nakbigay nga espesyal na kahulugan dito nun. Nagpasya si Jung Min-ho na muling kausapin si Park Eun-yong para sa mas detalyadong kwento. Subukan ninyong alalahanin lahat. Kahit gaano kali na detalye, makakatulong iyan. Ipinikit ni Park Eun-yong ang kanyang mamata at sinubukang balikan ang araw na iyon. Sa pilapil po, sa kalagitnaan ng daan mula sa paralan papunta sa bahay namin, nakita ko si Ma'am na nakatayo kasama ang isang tao. Gaano po kalayo? Nga 50 metro. Kaya hindi ko masyadong nakita ang mukha. Pero sigurado akong si Maam iyon. Naalala ko ang puting blusa na suot niya nun. Ano po ang hitsura ng kasama niya? Matangkat po. Mas matangkat kay Maam. Parang lalaki. At malakas ang boses. Parang galit. Ang testimonya ni Park Eun-yang ay pare-pareho. Ngunit hindi pa rin gaanong tiyak.
Ito ang limitasyon ng 25 taon at ang pagiging 10 taong gulang lamang nun. Kinausap din ni Jung Minho ang iba pang na estudyante. Bukod kay Lee Chil-soo, may ilan pang estudyante na sinubukang alalahanin ang araw na iyon. Naalala ko lang na may kakaiba. Hindi kasi ganun si Maam. Sabi ni Kim Mi-suk, isa ring dating estudyante. Kahit sa klase, parang ang bigat ng kanyang dibdib. Madalas siyang tumingin sa labas ng bintana. Sa pagsasama-samaan matestimonya na ito, lumitaw ang posibilidad na may iniisip na problema si Kim Sun-hee sa araw ng kanyang pagkawala. Ngunit hindi matukoy kung ano ito. Muling sinuri ni Jung Minho ang listahan ng galalaking nasa hustong gulang na naninirahan sa Nayon noong 1978. Ngunit marami sa kanila ay pumanaw na o umalis na sa Nayon. Ang nakontak niya ay tinanong tungkol sa sitwasyon nun, ngunit mahirap makakuha ng bagong impormasyon. May personal po ba kayong ugnayan kay Maam Kim Sun-hee? Hindi. Nakakasalubong lang kami minsan sa Nayon. Mayroon po bang alitan o problema? Wala po. Tahimik at masipak siyang tao? Bakit naman siya makikipak-away? Halos pare-pareho ang matestimonya. Si Kim Sun-hee ay hindi isang taong gagawa ang gulo sa Nayon. Sa gitna nito, may isang interesanteng testimonya na lumabas. Ito ay mula kay Lee Yang-soo, anak kapitan ng Nayon nun na si Lee Men-seok. May sinabi po kasing kakaiba ang tatay ko bago siya pumanaw. Tungkol po sa kaso ni Ma'am Kim Sun-hee. Ano po iyon? Sinabi niya na may pumunta raw sa kanya noong gabing iyon. May emergency daw. Pero hindi niya sinabi kung sino at kung ano ang sadya. Ang testimonya ni Lee Yang-soo ay nagbigay ng bagong posibilidad. Posible kayang may humingi ng tulong sa kapitan ng Nayon kaunay sa pagkawala ni Kim Sun-hee? Ngunit ilang taon nang pumanaw si Lee Man-seok, hindi na posible na makakuha ang mas detalyadong kwento. Muling sinuri ni Jung Minho ang ngatalangang investigasyon. Tiningnan niya kung may nakaligtaan o kung may palatandaan na maaring bigyan ng bagong interpretasyon. Ngunit mataas ang pader ang 25 taon. Ang pisikal na ebidensya ay wala na at ang alaala ng nga saksi ay malabo na. Higit sa lahat, mahirap makahanap ng tiyak na suspek o motibo. Pagkatapos ng ilang buwang muling pag-imbestiga, kinailangan aminin ni Jung Minho ang kanyang limitasyon. Bagamat may magabagong testimonya, hindi ito sapat upang malutas ang kaso. Sa huli, ang kaso ay muling inilagay sa kategorya ng unsolved. Ngunit hindi ito nangangahulugang tuluyan na silang sumuko. Laging bukas ang posibilidad na may lilitaw na bagong palatandaan sa hinaharap. Matapos ang muling pag-imbestiga, noong 2003, nang walang gaanong resulta, muling nanahimik ang kaso ang pagkawala ni Kim Sun-hee. Maikling iniulat ng media ang balita tungkol sa muling pag-imbestiga. Ngunit sa huli, ang konklusyon ay wala pa ring bagong pag-unlat nang hinayang sina Park Eun-yang at ang kanyang nga kabetch dahil hindi nakatulong ang kanilang nga testimonya. Matapos ang 25 taon, naglakas loob silang sariwain ang alaala. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang mahanap ang kanilang guro. Pero sa tingin ko, ginawa na natin lahat ng makakaya natin ang masabi ni Park Eun-yang sa kanyang nga kabetch. At least, naipakita natin na hindi natin siya nakalimutan. Patuloy na lumipas ang panahon. Sa kalagitnaan ng 2000, malaki na rin ang ipinagbago ngang Nayon dahil sa modernisasyon sa mga rural na lugar. Lumawak ang makalsada at naktayo ngang gabagong gusali. Ang pilapil kung saan huling naglakat si Kim Sun-hee ay isa ng sementadong kalsada. Sa lote kung saan dating nakatayo, ang bahay ni Kim Sun-hee, may ibang gusali na ang nakatayo. Sa halip na lumang bahay na may tisa, isang modernong tahanan na ang pumalit. Halos wala ng pisikal na espasyo kung saan matatakpuan ang kanyang nga bakas. Hindi rin nakaligtas ang mataganayon sa paglipas ng panahon. Ang manasa hustong gulang noong 1978 ay matatanda na ngayon at marami sa kanila ay pumanaw na. Unti-unting nababawasan ang huling henerasyon na direktang nakakilala kay Kim Sun-hee. Si Choi Yang-ho, ang kanyang kasamahang guro, ay matagal nang retirado. Paminsan-minsan, kapag nakikipakita siya sa magadating kasamahan, napag-usapan nila si Kim Sun-hee. Sayang talaga. Napakabuting guro pa naman niya. Minsan, napapanaginipan ko pa rin siya, nasa classroom at nagtuturo sa mga bata, ngunit unti-unti ring nabawasan ang nga ganitong usapan. Habang lumilipas ang panahon, natural itong nakakalimutan.
Ang pamilya ni Kim Sun-hee ay nagpatuloy din sa kani-kanilang buhay. Ang kanyang mga magulang, sina Kim Jong-chul at Park Jung-ja, ay pumanaw na. Hanggang sa huli, hinintay nila ang balita tungkol sa kanilang anak. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Kim Dong-soo ay nag-asawa at bumuo ng sariling pamilya, ngunit walang araw na hindi niya naisip ang kanyang ate. Lalo na tuwing Hulyo 15, ang araw na nawala ang kanyang ate, bumibigat ang kanyang puso. Nasaan kaya si ate? Madalas na sinasabi ni Kim Dong-soo sa kanyang pamilya. Para sa kanya, na nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, ang kanyang ate ay nananatiling may imahengang isang 27 taong gulang. Pagsapit ng 2010s, lalo pang nabawasan ang interes sa kaso. Dahil sa paglaganap ng internet, naging mas madali ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga nakaraang kaso. Ngunit dahil napakatagal na ang kaso ni Kim Sun-hee, kakaunti lang ang mga kaunay na materyales, paminsan-minsan, nababanggit ito sa mga programa sa TV, tungkol sa mga unsolved cases. Ngunit dahil walang konkretong palatandaan, hindi ito gaanong napagtutuunan ng pansin. Ito ay ipinakikilala lamang bilang isang misteryosong kasong pakawala. Gayunpaman, naalala pa rin ng estudyante ni Kim Sun-hee ang kanilang guro. Habang sila ay nasa katanghaliang gulang na at nakukuwento sa kanilang nga anak tungkol sa kanilang kabataan, kasama ring naikukuwento ang alaala ni Kim Sun-hee. Nung gabata pa si Mama, may guro kami na napakabuti. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Bakit po siya nawala? Walang nakakaalam. Hanggang ngayon, misteryo pa rin. Sa ganitong paraan, naipapasa ang kwento ni Kim Sun-hee sa susunod na henerasyon. Bagamat malabo na ang mga konkretong alaala, ang mainit na alaala tungkol sa kanya ay patuloy na nagpapatuloy. Sa kabilang banda, habang umuunlad ang nga bagong pamamaraan ng investigasyon, may mga pakilos na muling suriin ang nga nakaraang unsolved cases. Sa pagpapakilala ng makabagong teknolohiya tulad ng DNA analysis at digital forensic, may mga lumang kaso na nalulutas. Ngunit sa kaso ni Kim Sun-hee, mahirap pa rin. Sa isang sitwasyon na walang anumang pisikal na ebidensya, kahit ang pinakabagong teknolohiya ay may limitasyon. 2015, 37 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Kim Sun-hee. Noong tag-araw na iyon, isang lokal na pahayagan ang naglatala ng isang serye ng artikulo na pinamagatang nga nakalimutang unsolved cases kung saan muling binigyang pansin ang kaso ni Kim Sun-hee. Kasama sa artikulo ang isang panayam kay Jung Min-ho, ang investigador na humawak sa muling pag-imbestiga. Talagang nakakadismayang kaso. Bihira ang kasong walang anumang bakas. Kung may sinumang may bagong impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan anumang oras. Ngunit pagkatapos may latala ang artikulo, walang gaanong ulat na pumasok. Masyadong mahaba na ang panahong lumipas, at karamihan sa masangkot ay pumanaw na o malabo na ang alaala. Sa gayon, ang kasong pakawala ni Kim Sun-hee ay unti-unting nawawala sa kasaysayan. Ngunit ang katotohanan ay nasa isang lugar. Nahihintay na, araw na ito ay mabubunyak. Sa kasalukuyan, taong 2025, 47 taon na ang lumipas mula nang mawala si Kim Sun-hee. Sa loob ng halos kalahating siglo, ang kasong ito ay nananatiling isang misteryo na hindi malutas ng sinuman. Mula noong araw na iyon ng tak-araw ng 1978, walang ni isang palatandaan tungkol sa kinaroroonan ni Kim Sun-hee ang natakpuan. Ngayon, ang nayon sa kabundukan ay mayroon ng ibang hitsura. Sa gitna ngang pagunlad sa mga rural na lugar at urbanisasyon, halos hindi na makilala ang dating anyo nito. Ang daan ng lupa kung saan huling naglakat si Kim Sun-hee ay isa ng malinis na kalsadang aspalto. At sa halip ng mga palayan, mamodernong bahay at pensyon na ang nakatayo. Maging ang maliit na gusaling ng paaralan kung saan siya nagturo ay isa ng sentrong pangkultura ng nayon. Halos wala nang natitirang nga taga-nayon na direktang nakakilala kay Kim Sun-hee. Ilang matatanda na lamang na malapit ng magnobenta ang nakakaalala sa kanya sa kanilang malabong alala. At karamihan sa kanila ay hindi na buang alala dahil sa demensya o mahinang kalusugan. Kim Sun-hee, may ganoong tao nga pala. Napakaluma ng kwentong iyan, sabi ngang isang matandang malapit ng magnobenta na may malabong nga mata. Noon, nakagulo ang buong nayon, pero hindi siya natakpuan. Nakakalungkot talaga. Ang estudyante ni Kim Sun-hee ay malapit na ring mag-60 taong gulang. Si Park Eun-yang ay 57 taong gulang na ngayon. Siya,
na nagbigay ng testimonya noong 2003, ay nagsasabing hindi na siya sigurado sa kanyang alaala. Sa totoo lang, hindi na ako sigurado kung nakita ko ba talaga iyon. Masyado pa akong bata noon, at inisip ko ngayon, baka nahalo na sa alaala ng ibang araw. Patawad po, ma'am. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagiging malabo ang ngaalala tungkol sa kaso. Maging ang tanging testimonya ng saksi ay nagiging kaduda-duda na. Para sa mga autoridad, ang kasong ito ay halos isa na lamang makasaysayang tala. Bagamat opisyal pa rin itong nakalista bilang isang unsolved case, ang aktual na investigasyon ay halos itinigil na. Ang pananaw ng departamento ay mahirap nang muling buksan ang kaso ng walang bagong ebidensya o tiyak na impormasyon. Sa panahon ng digital, tumaas muli ang interes sa mga nakaraang unsolved cases. Dahil sa pagpapakilala ng mamakabagong pamamaraan tulad ng investigasyon gamit ang artificial intelligence at big data analysis, may mga lumang kaso na nalulutas. Ngunit sa kaso ni Kim Sun-hee, walang sapat na datos na maaring suriin. Noong 1978, walang CCTV at walang nga cellphone. Sa kasalukuyan, ang huling henerasyon na malinaw na nakakaalala sa kasong ito ay ang mga estudyante ni Kim Sun-hee. Ngunit sila man ay nasa edad na kung saan inihahanda na nila ang kanilang pagtanda at wala nang gaanong panahon para balikan ang nakaraan. Paminsan-minsan, lumalabas ang kwento tungkol sa kanilang guro, sa kanilang group chat. Napakabuti ni Ma'am Noon. 47 taon na pala ang lumipas. Malapit na rin tayong ma-senior, pero si Ma'am, mananatiling 27 sa ating alaala. Saan kaya siya napunta? Kung buhay pa siya, 74 na taong gulang na siya. Ngunit unti-unti ring nababawasan ang mga ganitong usapan dahil mayroon na ring mapumanaw sa kanilang hanay. Ang nakababatang kapatid ni Kim Sun-hee, si Kim Dong-soo, ay 70 taong gulang na ngayon. Ilang taon na siyang may karamdaman at naninirahan sa isang nursing home. Bagamat may maagang pagsusuring demensya, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang tungkol sa kanyang ate, si ate. Si ate, saan kaya siya napunta? Malapit na rin akong sumunod sa kanya. Ano kaya ang sasabihin ko kapag nakita kami? Taon-taon pa rin, tuwing Hulyo 15, nagsasagawa ang isang maliit na seremonya si Kim Dong-soo. Bagamat nasa nursing home, ipinapahayag niya ang kanyang pag-alala sa kanyang ate sa pamamagitan ng ilang prutas at isang bulaklak. Sa kabilang banda, habang nagiging popular ang nanilalaman sa YouTube o podcast tungkol sa mga unsolved cases, paminsan-minsan ay nabibigyang pansin muli ang kaso ni Kim Sun-hee, ngunit karamihan ay muling pakbubuhat lamang ng gadatin ng kilalang impormasyon. Bagamat may mga bagong pananaw o interpretasyon na inilalahat, hindi ito lumalampas sa saklaw ng haka-haka. Kamakailan, may mga pagtatangkang muling suriin ang mga nakaraang kaso gamit ang AI. Ngunit sa kaso ni Kim Sun-hee, kulang ang datos na maaring ipasok kaya mahirap makabuo ng makabuluhang resulta. Ano nga ba ang nangyari kay Kim Sun-hee? Pagkatapos ng 47 taon, walang sinuman ang nakakaalam ng sagot. Posible kayang may lihim siyang pakikipagtagpo? O kaya hinakaroon ng hindi inaasahang alitan sa isang taong nakasalubong niya sa daan? O baka naman totong na aksidente siya ngunit hindi natakpuan ang kanyang katawan? Lahat ay haka-haka lamang. Ang tiyak lamang ay pagkatapos nga, 4:00 ng hapon noong Hulyo 15, 1978, tuluyang nawala ang bakas ni Kim Sun-hee. Marahil, ang katotohanan ay hindi na kailanman mabubunyak. Halos lahat ng direktang sangkot ay pumanaw na, at ang pisikal na ebidensya ay hindi kailanman umiral. Ngunit hanggat may mga huling taong nakakaalala sa kanya, hindi siya tuluyang makakalimutan. Sa taong 2025, patuloy pa ring umihip ang hangin sa nayon sa kabundukan. Ang daan kung saan huling naglakat si Kim Sun-hee 47 taon na ang nakalipas ay ganap ng nagbago, ngunit ang lihim ng araw na iyon ay nananatiling nakabaon sa hangin. At ang lihim na iyon, marahil, ay mananatiling tahimik magpakailanman. Binuburang ang panahon ang lahat, ngunit sa alaala ng ilan, si Kim Sun-hee ay mananatiling may imahengang isang 27 taong gulang na nakangiti sa mga bata. Sa ganoong paraan marahil, hindi siya tuluyang nawala. Ang kuwento ni Kim Sun-hee ay nagbibigay sa atin ng maraming bagay na dapat pag-isipan. Ipinapakita nito kung gaano kalalim na sugat ang iniiwan ng pagkawala ng isang tao sa maraming tao at kung gaano katagal nagpapatuloy ang sakit ng hindi pakbubunyak ng katotohanan.
Higit sa lahat, ang kasong ito ay nagpapaisip sa atin tungkol sa safety net ng ating lipunan. Bagamat may limitasyon ang panahon noong 1978, hindi ba't kinakailangan ng mas sistematiko at patuloy na atensyon sa pakawalan ng isang tao? At makikita rin natin ang katotohanan na habang lumilipas ang panahon, lumalabo ang alaala at nawawala ang ebidensya. Ang mahalaga ay ang hindi paksuko at ang pag-alala sa mga nawawalang tao. Marami sa ating paligid ang mga taong biglang nawala tulad ni Kim Sun-hee. Lahat sila ay mahalagang miyembro ng pamilya at may mga taong nangungulila sa kanila. Bagamat 47 taon na ang lumipas, hanggat may mataong nakakaalala kay Kim Sun-hee, magpapatuloy ang kanyang kuwento. At baka isang araw, dumating ang araw na mabubunyak ang katotohanan. Patuloy naming ihahatid ang mga kwento ng mga taong dapat alalahanin ng mundo. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay isang puwersa na magpapalaganap ng mga alaalang iyon. Salamat sa panonood.